Dumating si PJ sa hotel kung saan gaganapin ang kanyang taping. Nangunguna siya sa paglalakad at sa murang edad nito ay para na siyang binata kung umasta. Nakalagay pa sa bulsa ng kanyang pantalon ang kanan niyang kamay. Akala mo tunay na binata na ito na pinagkakaguluhan ng mga teenagers. Maraming mga kabataan na nag-abang sa kanya sa lobby ng hotel. Napapangiti naman sina Joy at Pamela. Sa nakikita nilang eksena, agad naman silang nakarating sa venue. Tuwang-tuwa ang direktor nang makita si Prince P. Agad itong pinaupo sa harap ng salamin upang ayusan. Prince P, hintayin lang natin sandali si Emerald para makapagsimula na tayo, wika ng direktor. Tumango lang si Prince P bilang sagot sa direktor. Nakabihis na siya at ready na sa kanilang gagawin. Ilang sandali pa ay dumating ang isang bata na maputi. Singkit din ang mata nito at halatang may lahing Chinese. May mga kasama din itong mga alalay. Marahil yayang isa dahil sana kasuot pa ito ng uniform at may hila pang maleta. May isang bakla na siguro ay makeup artist nito at meron din 3 lalaki na nakapolo ng puti na siyang umaalalay sa paglalakad ng bata. Lahat ay napatingin sa bata na dumating. Tuwang-tuwa naman ang direktor at todo papuri sa bata. Bagay na bagay kasi ang dalawa sa kanilang mga photoshoot. Parang magkahawig din ang mga ito dahil sa kanilang mga mata na parang mata ng mga Chinese. Nalibang naman ng gusto si Prince P sa kanilang taping para sa commercial advertisement ng Junior Collection. Agad niyang nakasundo ang batang babae na kinuha ng agency para maka-join niya na mag-model ng mga damit at sapatos. Pakiramdam niya ay matagal na silang magkakilala. Hapon na nagising si Cyril dahil sa pagod at puyat sa nagdaang gabi. Bumangon siya at nag-shower muna bago mapunta sa dining. Nakaramdam na siya ng gutom dahil hindi siya nakakain ng pananghalian. Agad siyang nagpahanda ng pagkain sa kanyang kasambahay. Tinanong din niya kung nakauwi ng anak niya, pero sabi ng kasambahay ay pauwi pa lang. Pinatawag din niya si Joven upang makakain din ito. Kumakain sina Cyril at Joven nang biglang tumunog ang phone ni Cyril. Si Pamela ang tumatawag kaya kagad niya itong sinagot. Hello Pam, nasa na kayo? Tanong niya. Ate, dito kami sa subdivision. May sumusunod kasi kanina sa amin kaya hindi kami dumiretso dyan sa hotel. Aniya sa kabilang linya. Dumaan na lang kayo sa tunnel, pabalik dito, mag-ingat kayo. Sagot niya sabay end call. Pagkababa ng tawag ay tinawagin ni Cyril si Henry upang ipasilip ang mga CCTV na nadaanan ng anak niya. Tinawagan din niya mga bodyguard ng anak at sinabing hulihin ang taong sumusunod sa kanila at dalhin sa hideout. Hindi niya babaliwalain ang sinabi ng kanyang magaling na agent na si Pamela. Matagal na sa poder nila si Pamela, bagong kasal pa lang sila noon ni Patrick na isinamang pauwi ni Mommy Joanne si Pamela. Nag-apply daw na waitress noon si Joanne's Grill, si Pamela tinanggap naman ng Mommy Jo niya. Pero nang malaman na wala palang ibang matutuluyan si Pamela dahil galing ito sa Nueva Vizcaya, ay dinala na lang sa mansyon. Mula noon ay naging working student na ito habang waitress siya sa Joanne's Grill. Matalino at masipag si Pamela kaya naman nagustuhan siya ng mga Sanchez. Tinuring na rin siya na anak noon ni Hill at Joe dahil sa kasabikan nila na magkaroon ng anak na babae. Mahilig din sa bata si Pamela kaya nang ipinanganak si PJ ay isa si Pamela sa nag-alaga sa kanya. Kaya nang mawalang mag-anak ng Sanchez ay si Cyril ang nagpatuloy sa pagpapaaral kay Pamela. Hanggang sa tinuruan niya rin ito ng martial arts at paggamit ng baril. Hanggang sa nagtraining na rin ito sa Orbit at ngayon ay isa na siyang ganap na agent. Malaki ang tiwala ni Cyril sa kakayahan ni Pamela kaya panatag ang loob niya kapag ito ang kasama ni PJ. Matapos kumain ay nagtungo sila sa base. Nadat na nila sa satellite, nabala sa pag-check ng mga CCTV sa lahat ng dinaan ng sasakyan ni PJ. Nakatingin lang si Cyril sa malaking monitor at hinahanap ang kotse ng anak at ng bodyguard nito. Bingo! Malakas sa sabi ni satellite at saka may pinindot ito at nag-flash ito sa malaking monitor. Agad na pinatrace nito ang plate number ng kotse. Kung kanino ito nakaregistered, agad naman nilang nalaman ang may-ari ng kotse at pinahanap sa mga tauhan niya. Ma'am, may ipapakita ko sa'yo. Si Christian sa kabinaba ang folder na hawak kanina. Ano to? Takang tanong ni Cyril. Mga larawan niya ng mga napatay na teen kagabi. Mukhang mabibigyan na ng katarungan na nangyari noon sa ating pamilya. Salaysay nito. Agad namang binuksan ni Cyril ang folder at tumambad sa kanya ang mga lalaking wala ng buhay at pinunit ang mga t-shirt nila.
Malinaw na makikita sa kanilang kaliwang dibdib ang tattoo ng Red Dragon. Katulad ito ng tattoo ng mga holdupper noon na siyang dahilan ng pagkamatay ng napakaraming tao kasamang kanyang pamilya. Kuyo ang mga kamay ni Cyril. Animoy dito niya nilalagay ang lahat ng kanyang nararamdaman. Makikita din sa mukha niya ang pagbabago ng kanyang facial expression. Nagwawalang kanyang damdamin. Gusto niyang pumatay ng tao. Nasaan ang mga nakaligtas? Madinang kanyang pagkakasabi. Ma'am, nakakulong na po sila sa hideout. Agad na sagot ni Christian. Nagmamadaling lumabas si Cyril. Halos takbuhin pa niyang isang pintuan, makarating lang ito kaagad. Sumunod naman sina Christian at Joven sa kanya. Naabutan na nila ito na naglalagay ng bala sa kanyang baril sa loob ng kanilang armory. Matapos mailagay ang bala, kinasa niya ito. Kumuha din siya ng ilang magazine at military boot knife. Inilagay niya ito sa kanyang military boots. Kinuha din niya ang kanyang leather jacket at saka sinuot. Walang imika ng tatlo, ngunit kumuha din sila ng kani-kanilang armas at sumunod sa papaalis na babae. Sa rooftop sila nagtungo't nakita nila si Cyril na sumakay sa chopper. Mabilis na tumakbo si Christian para makasakay sa chopper. Kasunod niya si Joven. Umaandar ng chopper nang makarating ang dalawa at binuksan ni Christian ang pinto, saka pumasok kagad din siya na hinila ni Joven dahil papataas ng chopper. Pagkasakay nilang dalawa ay kagad silang nagsuot ng headset para magkarinigan sila. Ilang minuto lang ay lumapag sila sa malawak na damuhan. Agad silang nagsibabaan at pumasok sa isang 3-story building. Sinalubong sila ng mga tauhan niya na nagbabantay sa harapan. Tinanong lang ni Cyril kung saan banda nakakulong ang mga sugatan na nakuha nila kagabi. Diretso siya sa second floor kung saan nakakulong ang mga lalaki. Pinagbuksan sila ng gwardiya na nasa labas ng pinto. Diretso lang pumasok si Cyril sa loob. May 4 na lalaki doon ang nakahiga at nakaposa sa kanan nilang kamay sa poste ng higaan. Agad na sinuntok ni Cyril ang mukha ng lalaki. Dumugo ang ilong nito sa lakas ng pagkakasuntok. Nagalit ang katabi nito at nagmura. Kaya ito naman ang sinunod niya na bigyan ng malakas na suntok. Putok ang labi ng lalaki at nagyuko na lamang ito dahil sa sakit na nararamdaman. Nilapitan ulit ni Cyril ang lalaki sa kasinakal. Nagmakaawa naman ang lalaki sa kanya. Boss, parang awa mo na. Hindi na ako lalaban. Huwag mo akong papatayin. Pakiusap nito saka sumulyap sa likuran ng taong sumasakal sa kanya. Binitaw ni Cyril ang lalaki. Ubo ito ng ubo dahil sa higpit ng pagkakahawak nito sa lalamunan nito kanina. Nakatakip sila ng muka kaya hindi sila makilala ng mga lalaki. Meron din silang device na ginagamit upang mag-iba ang boses nila. Nagsalita si Cyril at naging boses lalaki ang kanyang tinig. Ano organisasyon ang kinabibilangan nyo? Tanong nito sa matigas na boses lalaki. Hindi umumikang lalaki. Kaya kinuha ni Cyril ang military knife niya na kinalaki ng mata ng mga lalaki sa harapan niya. Agad nitong itinutok sa lalaki at diniinan upang bumaon ang dulo nito. Sumigaw ang lalaki sa sakit ng pagkatusok sa kanyang leeg. Umagos din ang dugo mula sa kanyang sugat. Red Dragon Underground, sagot ng lalaki. Sino-sino mga leader nyo? Tanong din ni Christian. Hindi ko sila kilala, sagot ng lalaki. Hindi pala kilala ha? Wika ni Christian sabay hila sa isang lalaki. Sa katabing higaan. Wag boss, sigaw ng lalaki dahil tinutukan niya ito ng armas sa noo. Sumagot kayo ng maayos para matuwa kami sa inyo at buhayin namin kayo, sabi naman ni Cyril. Nilapitan ni Cyril ang isa pang lalaking nanginginig sa takot. May edad na ito at mukhang nasa edad 50 to 55. Umiyak ng lalaki nang makaawa para sa kanyang buhay. Maawa ka. Ikaw ba ay may katiting na awa sa katawan? Naawa ba kayo sa mga taong naging biktima ninyo? Sa mga babaeng dinukot at pinagsamantalahan ninyo? Naawa ba kayo sa mga pinapatay nyo ha? Sabay tadyak niya sa lalaki na tamaan ito sa kanyang dibdib. Namilipit to sa sakit at dumugo din ang sugat nito na bagong tahi. Naawa din pa kayo sa napakaraming tao na pinatay ninyo. 5 taon na nakakaraan ha? Sumagot ka! Pagpapatuloy niya saka sinuntok ulit ang isa pang lalaki na halos mawala na ng malay dahil sa dugong umaagos sa kanyang hita. Wala kayong karapatan na humingi ng awa dahil buhay pa kayo. Sunog ng mga kaluluwa nyo sa impyerno, pasigaw na wika ni Cyril. Lalapitan pa sana niyang isa pang lalaki na nasa gilid ng maramdaman niya na may pumigil sa kanyang kamay. Nilingon niya ito at nakita na si Joven na may hawak sa kanya. Nakatitig sa kanya si Joven, mababanaag sa mga mata nitong pagsusumamo na tumigil na siya. Naramdaman din ni Cyril ang pagpisil ni Joven sa kanyang kamay kaya unti-unti na siyang kumalma at tumigil sa kanyang ginagawa. Enough.
Bulong ni Joven sa kanya. Nagyuko na lang si Cyril at piniling hindi na sumagot pa. Kami nang bahala sa kanila. Pabulong na ulit na wika ni Joven. Pinagpatuloy ni na Joven at Christian ang pagpiga sa mga lalaki. Nanood na lang si Cyril sa kanila, tinintay silang matapos. Wala silang nakuhang identity sa mga leader ng Red Dragon Underground. Tanging si Mr. Zhang lang ang kilala nila at isang nagngangalan na Mistizo sa isang leader daw nila at nakatakas kagabi nang pasukin nila ang hideout ng mga ito. Napag-alaman din nila na marami pala silang mga illegal na negosyo at may sariling laboratory daw sila ng mga droga. Sila din ang responsable sa laganap na kidnapping at robbery. May mga illegal na pasugalan at organ harvesting. Matapos nila magpaalam sa mga tao nila, ay bumalik na rin kagad sila sa Manila. Pagdating nila sa bahay ay nakarating na rin si PJ kasama si Pamela at Joy. Kagad na niyakap ni Cyril ang anak niya at hinalikan pa ito. Laking pasalamat niya dahil walang nangyaring masama sa kanila sa daan. Naghapunan na muna sila bago pumasok sa kanilang mga kwarto. Nag-shower muna si Cyril para malinis ang kanyang katawan na italsik pa ng dugo ang kanyang damit. Nakita niya matapos subaring kanina. Tinuyo niyang buhok sa hairdryer at saka humiga sa kama. Hindi naman siya inaantok. Gusto niya lang na mag-isip na muna. Cyril's POV. Kanina pa ako nakahiga dito sa aking kama pero hindi ako dalawin ng antok. Ilang beses na rin ako nagpabaling-baling sa aking malambot na kama. Pero naiinis lang ako dahil sa mga naiisip ko. Hindi mawala sa isipan ko mga kaganapan ngayong araw. Mula sa may taong nakasunod sa anak ko hanggang sa mga kriminal na hinahanap namin. Minabuti ko na lang bumangon at lumabas ng aking room. Gusto ko munang magpahangin sa labas, baka sakaling ma-refresh ang aking utak. Nagsuot muna ako ng aking roba bago ako lumabas. Naglakad ako papunta sa aking indoor swimming pool. May minibar ako dito kaya kumuha na muna ako ng alak sa aking wine cellar. Gusto ko ng matapang na inumin ngayon. Ayaw ko namang magbukas ng whiskey dahil mag-isa lang naman akong iinom. Kinuha ko rin ang aking wine glass at cheese para pulutan. Umakyat ako sa rooftop at umupo sa aking garden table set. Nakaka-relax din pagmasdan ng mga halaman dito na may bulaklak. Magandang tanawin mula dito dahil makikita ang mga ilaw ng kabayan at pati na rin ang mga lalaking mga building dito sa Makati. Nagsalin ako ng alak sa aking kupita. Saka ko tumayot lumapit sa gilid ng pader upang mapagmasdan ng mabuti ang mga ilaw sa aking paligid. Napakalakas din ng ihip ng hangin kaya natatangi ng hangin ang mga hibla ng mahaba kong buhok. Humarap ako sa direksyon kung saan nagmumula ang hangin, saka ko pinikit ang aking mga mata upang damhin ang hatid nitong lamig. Ang sarap sa pakiramdam, para akong dinuduyan. Kaya naman binok ako ang aking mga braso na akala mo ako si Rose sa Titanic movie. Matagal rin ako sa ganung posisyon at pakiramdam ko ay may nakayakap sa akin at kinakalma ako. Napapangiti ako sa isipin na may humakap sa akin kaya naman unti-unti ko minulat ang aking mga mata. Ang kaninang ngiti sa aking labi na palitan ng pagkagulat dahil totoo nga na may nakayakap sa akin. Agad kong kinala sa mga brasong nakapulupot sa aking katawan. Paglingon ko, lalo naman akong nagulat dahil nakita ko si Joven sa aking likuran. "What are you doing here?" Takang tanong ko sa kanya sa malakas na boses. "Nakita kita kaninang paakyat kaya sinundan kita." Sagot nito ng malumanay. Tinasan ko siya ng kilay upang iparating na hindi ako kontento sa paliwanag niya. "Natakot lang ako na baka matangay ka ng malakas na hangin. Kaya kita niyakap. And you know," paliwanag pa ni Joven habang nagkibit balikat, tinalikuran ko na lang ito dahil naasiwa ko sa presensya niya. Hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam na parang kinukuryente kapag nagdidikit ang mga balat namin. Meron siguro siyang baterya sa katawan. Hay, ewan. Matutulog na nga lang ako. Abala mga empleyado sa XS Palace Hotel na pag-aari ni Cyril. Maraming guest ang nagdatingan upang dito mag-check-in at makapag-relax. Ang mga elevator ay hindi tumitigil sa pagtaas-baba nito. Isang limousine ang tumigil sa tapat ng lobby, kasunod ang dalawa pang kotse na kaagad nagsibabaan ng mga sakay nito mga lalaki. Nagtungo sila sa may tabi ng limo at pinagbuksan naman na isa ang VIP guest. Nakayukupang mga lalaki habang papalabas ang isang magandang babae mula sa limousine. Nakasuot pa siya ng pulang mini dress na pinaresan ng red heels. Nakasuot pa ito ng sunglasses at naunang naglakad papasok sa hotel. Nakasunod naman ng mga lalaki may dala ng kanyang mga damit. Dumiretso to sa receptionist at binanggapan ng balikat ng isang hotel guest na babaeng may edad. Kausap to ng receptionist at saktong
Inaabot ng kanyang card na bigla na lang itong binangga sa kanyang balikat. Aray! Sambit ng babae sa kanilingon ang may kagagawan. Nang pagbangga sa kanyang balikat, nag-flip lang ng buhok ang babae sa kinausap ang receptionist. Matari pang sinabi na may reservation siya sa hotel na yon at VIP guest daw siya. Hiningi ng receptionist ang kanyang passport at valid ID upang ma-verify ang kanyang reservation pero nagalit to. Pinindot ito kanyang phone at pinakitang link sa kanyang transaction mula sa kanyang bagong model na iPhone 14. Pardon me ma'am, but I need to see your identification card first. Mababang loob na wika ng babae, lalo namang nainis na babaeng maarte dahil sa pinagtitinginan na siya ng mga tao. Carding, ang bag ko! Sigaw nito sa lalaki may hawak ng kanyang bag. Hi, Pilipino din pala. Akala mo ko sinong mayabang na Inglesera kanina? Sambit ng babae habang hinihilot pa rin ng balikat dahil sa lakas ng pagkabangga kanina. Anong sinasabi mo dyan, tanda? Baka gusto mong baliin ko na lang ang balikat mo. Mayabang na sabi nito. Miss, kung naparito ka lang para manggulo, mabuti pa umalis ka na. Bawal sa hotel na itong mga taong palingkera. Wika naman ng isa pang receptionist dahil nainis na ito sa babae. Hayaan ang ID at ang passport ko. Bilisan mo at gusto ko nang matulog. Anito sa kapabagsak na nilapag sa lamesa. Napapailing na lang ang receptionist dahil sa ugali ng bagong guest nila. Matapos niyang ma-verify ang lahat ay binigay na nito ang card key at ibinalik ng ID nito. Enjoy your stay ma'am and have a good day. Ani nito na nakangiti pero inirapan lang siya ng babae. Ang kapal ng mukha. Akala mo kung sino. Gumanda lang naman dahil sa kapal ng makeup. Asar na wika ng receptionist. Madapa ka sana. Sambit naman ng may edad na babae na makatalikod na to. Palabas naman si Cyril mula sa kanyang private elevator. Naglakad pa siya paikot dahil may isa pang pintuan ng kanyang dadaanan. Dalang attache case na naglakad sa may reception area, papunta siya sa kanyang office dahil may mahalaga siyang gagawin. Nakasalubong niya ang mga hotel guest na pupunta sa may elevator. Narinig niyang usapan ng mga babae na nakasalubong niya. Meron daw isang guest ang ubod ng bastos at bungangyera. Ayon sa isang babae, naiiling na lang siya at ipinagpatuloy ang paglalakad na may mabangga siya. Ay! Ano ka ba? Tanga ka ba? O talagang nananadya ka? Sigaw ng isang babae sa kanya. Natigilan si Cyril dahil sa inasal ng babaeng ito sa kanya. Napakunot noo pa siya dahil parang nakita niya ng babae. Well, small world. Dito pa talaga tayo magkikita ha? Cyril Castro? Guest ka rin ba sa hotel na to? Mapangasar na wika ng babae. Let me guess, sa pinakamurang room ka lang siguro nagstay ano? Kasi hindi naman bagay sa nerd na katulad mo ang presidential suites. Pang-insulto ng babae kay Cyril. Amber Miller, ang mukhang clown ng socialite. Saan ka nakahukay ng ginto at parang napakayaman mo na? Look at you. You're shining like a lightning storm. Dahil sa mga suot mong diamante at ginto. Teacher lang ang magulang mo noon, hindi ba? But now, ano ni Cyril at mukhang nag-isip pa. Siguro may sugar daddy ka no? Kaya biglang yaman ka na. Balik insulto niya dito. Sasampalin sana siya ni Amber pero nasalo niyang kamay ng babae at saka piniga ng gusto. Sumigaw ng malakas si Amber dahil sa sakit na nararamdaman. Tinawag pang mga kasamang lalaki pero wala naman ni isa ang lumapit sa kanya. Galit na galit ito dahil wala man lang tumulong sa kanya at pinagtitinginan lang siya ng mga tao. May natuwa pa sa nangyari sa kanya dahil sa sama ng kanyang ugaling ipinakita kanina. Kawawa ka naman, walang tutulong sa'yo dito. Kahit na mangisay ka pa sa sahig. Ani ni Cyril sa mahinang boses sa kabinitawan ng kamay niya. Umiiyak itong pumasok sa elevator at nagbanta pa siya kay Cyril bago tuluyan na pumasok sa elevator at sumakay sa kanyang suites. Agad niyang binuksan ang pinto, tumupo sa kama, saka nito pinaghahampas ang nananahimik na higaan. Nang kumalman na ito ay naalala niyang mga gamit niya. Kaya tinawagan ng receptionist at sinabing ipadalang mga gamit niya sa kanyang room. Maya-maya pa may nag-doorbell na at alam niyang room boy na iyon at dalang kanyang mga maleta. Agad niya itong binuksan at nagulat pa siya dahil nakakalat lang ang mga maleta niya sa harapan ng kanyang pinto. Nagalit siya at pinagmumura ang mga staff ng hotel at pati ng hotel ay sinumpa. Dahil sa kanyang ingay, ang ilang mga guest ang sumilip sa labas upang alamin ang nangyayari sa paligid. Nang makita niya mga taong nanonood sa kanya ay kagad niya sinarang pintuan ng room. Ilang minuto din siyang nakasandik sa pintuan ng maalala.
ang mga gamit sa labas kaya binuksan na naman niya ang pinto at kinuha ang mga maleta sa labas. Napangiti naman si Cyril habang pinapanood sa CCTV si Amber. Hindi niya akalain na dito pa sila muling magtatagpo. Inutusan niya mga hotel staff ni iwanang nakakalat ang mga maleta nito sa labas at pagkatapos mag-doorbell ng staff niya ay kagad nang tumakbo ito papasok sa nakabukas na elevator. Tawa ng tawa ang dalawang staff dahil sa kalokohang naisip ng kanilang amo. Dinala naman ng mga bodyguards ni Cyril ang mga kasamang mga lalaki ni Amber. Alam ni Cyril na patay noon si Amber kay Jake Chua, kaya kailangan din niyang pag-imbestigahan si Amber. Lalo ngayon na mukhang mayaman na siya at kinaya pang magbayad ng ilang daang libong piso para sa 2 araw at gabi niyang pagstay sa hotel niya. Ordinaryong pamilya lang ang pinagmulan nito, kaya napaka-imposible na magkaroon siya ng maraming pera. Tamad din ito noon sa pag-aaral, kaya't alam niya na walang trabahong mataas ang sahod na babagay sa babae. Maliban na lang kung totoong hinala niya na galing sa masamang yaman na tinatamasa nito ngayon. Amber Miller, malalaman ko rin ang bahon tinatago mo. Sambit ni Cyril habang ninuduyan ang kanyang swivel chair. Tinawagan din niya si Henry upang paimbestigahan ang background ni Amber Miller. Maagang dumating si PJ mula sa kanyang school at kagad ni hinanap ang kanyang ina. Sinabi naman ng isang katulong na nagpunta ito sa kanyang opisina. Kumain na muna si PJ bago pumasok sa sarili nitong kwarto upang magbihis. Gusto niyang puntahan ng mommy niya sa office nito na nasa first floor, harap lang ng bahagi ng hotel. Matapos niyang maligoy kagad na nagbihis at nagsuot pa ng jacket na may hood. Kinuha din niya sa drawer ang kanyang sunglasses at kinuha din ang kanyang phone at wallet at muling lumabas ng kwarto. Palabas na sana siya nang biglang bumukas ang pintuan at niluwan nito si Joven. Hi, Uncle Joven! Bati nito sa bagong dating. Hello, buddy. Going somewhere? Ani at nakipag-umpugan pa ito ng kamao sa kamao ni PJ. Yes, Uncle. Pupuntahan ko po si Mommy sa office niya. Bibong sagot nito at bahagyang nag-isip at nakahawak pa sa kanyang baba. Let's go, Uncle Joven! Sabay hila sa kamay ng lalaki. Baka sa mukha ni PJ ang saya habang sakay sila ng elevator. Hawak pa rin niyang kamay ni Joven na tahimik lang. Tumigil ang elevator sa first floor at kagad ni inayos ni PJ ang kanyang jacket. Nilagay din niya ang hood ng jacket sa kanyang ulo at nagsuot ng sunglasses bago sila lumabas. Kailangan niya mag-disguise para walang makakilala sa kanya. Nagpatangin na lang si Joven sa bata at hindi na nagtanong pa. Lumabas sila sa lobby ng hotel at naglakad pa kaliwa. Ilang mga shop din ang makakita dito sa labas ng hotel pero karamihan ay pag-aari ni Cyril at PJ. Isang flower shop ang pinuntahan nila, ang Pamela's Flower Studio. Sinalubong sila ng isang babae at nagbow pa sa harapan ni PJ habang binabati niya to. Good afternoon, young master. What can I do for you? Ani niya habang nakayupo pa rin. Give me a bouquet of pink lilies and make it fast, please. Sagot niya na akala mo tunay na binata na bibili ng bulaklak para sa nililigawan. Agad namang tumalimang babae at kinuhang isang bouquet ng lily. Here is your lilies, young master. Ani ng babae sabay apod sa isang napakagandang bouquet. Idagdag mo na rin to. Singit naman ni Joven sa hawak nitong isang malaking red rose bouquet. I am sorry, sir, but this bouquet is already paid online. Our customer is coming to pick it up within 2 hours. Sagot ng babae kay Joven. Miss Tanya, narinig mo sinabi niya? Kukunin namin yan, singit ni PJ sa madiin na boses. Napalunok ang babae at alanganing ngumiti kay PJ. Sige, young master, sagot nito na halatang ninerbiyos. Agad na binayaran ni Joven ang mga bulaklak at lumabas na sila sa flower shop. Naglakad ulit sila pabalik dahil nasa kanan na bahagi ng lobby ang Castro Law Firm. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.